tanghaling tapat. Mag-aalas 12 po ng tanghali hanggang alas 3, nakapako po ang ating Panginoong Yesus. Doon po sa mga naunang wika, nakita po natin ang kanyang pong paghihirap. Kung paano po siya pinahirapan, bago po siya ipako sa krus, katakot-takot pong hagupit, katakot-takot pong palo, katakot-takot pong mga paghihirap ang kanya pong naranasan. 3 oras na rin po ang nakakaraan na magdilim ang kalangitan. Nawalan ng liwanag ang araw at ayon po kay San Lucas, siya ay sumigaw ng malakas, "Ama, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Bakit po sumigaw po siya ng malakas? Samantalang yung pong mga panalangin po natin, kahit nasa isip po lamang natin, ay alam na po ng Diyos. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit isinigaw ni Jesus yung mga katagang huling binigkas niya? Hindi lamang po ito nakatuon para po sa Diyos Ama, kundi ito po ay nakatuon sa bawat isa po sa atin. Upang malaman po natin ang mga katotohanan patungkol po doon sa mga huling wika ng ating Panginoon Yesus. Dito po sa mga winika ng ating Panginoon Yesus, dito sa ikapatong wika, meron po tayong makukuha mga insights o mga aral. At alamin po natin isa-isa kung ano po ang mga aral pong ipinapaalam ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang unang aral ay ang salitang Ama. Ama, sa iyong kamay. Yung pong salitang Ama, sa kabila ng sakit at paghihirap na kanyang nadarama, ang kanyang laging takbuhan, ang kanyang laging sumbungan, ang kanyang Ama. Kahit po tayo mga ama dito sa lupa, marami sa atin mga ama po rito, nung maliliit pa po yung mga anak po natin, kapag po sila ay naaapi, kapag po sila ay nasasaktan, madalas tumatakbo po sila sa kanila pong mga ama. Bakit? Dahil alam po nila, kaya po silang ipaglaban ng kanilang ama, kaya po silang i-comfort ng kanilang ama, kaya po silang sabihin po natin patnubayan ng kanilang ama. Ang ating Panginoong Yesus, mula po nung nabuhay po siya rito bilang tao, hanggang sa oras po ng kanyang kamatayan, wala po siyang ibang tinakbuhan, wala po siyang ibang nilapitan, wala po siyang ibang dinalanginan, kundi maliban sa kanyang ama. Bagamat dumaranas siya ng katakot-takot na hirap at sakit, lagi po sa kanyang ama lamang po siya tumatakbo. Pero sa ating mga anak ng Diyos, hindi po marami sa atin ang ganito ang ginagawa. Kapag po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga suliranin sa buhay po natin, ng mga karamdaman, madalas hindi po tayo tumatakbo sa ating ama. Tumatakbo po tayo sa ating mga kapwa-tao. Madalas, kukunin natin yung ating cellphone, magpo-post po tayo sa mga social media para lamang malaman ng marami kung ano po yung pinagdaraanan po natin. Pero ang ating Panginoong Yesus, sa kabila po ng mga nararanasan niyang paghihirap, pagdurusa, wala po siyang ibang nilalapitan, kundi ang kanyang ama. At ito po ang unang aral sa atin ng Panginoon. Kapag dumaranas po tayo ng pagsubok sa buhay, ng mga suliranin, mga problema, unahin po nating lapitan ang ating Ama. Bakit? Bakit po gusto ng Diyos na siya ang dapat natin unahin? Sapagkat alam po natin, nakatitiyak tayo na kapag siya ang ating nilapitan, ipagkakaloob niya ang ating mga kinakailangan. Ang sabi po ng Apostol Pablo doon po sa Roma 8:32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ang ikalawang aral na makikita po natin sa mga huling salita ng ating Panginoon, yung pong salitang sa iyong kamay. Ama, sa iyong kamay.
Alam po natin maraming mga kamay ang dumaan sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Mga kamay na nagpahirap, mga kamay na humagupit, mga kamay na sumuntok, mga kamay na nagpako sa Kanya, mga kamay na nagsuot sa Kanya ng koronang tinik, mga kamay na umulos sa Kanya. Marami pong mga kamay ang dumaan na nagpahirap sa ating Panginoong Yesus. Subalit, dito po sa Kanyang muling wika, sabi niya, Ama, sa iyong kamay. Dahil alam po ng ating Panginoong Yesus, sa kamay ng Kanyang Ama, may kapanginahan. Sa kamay ng Kanyang Ama, may kaligtasan. Sa kamay ng Kanyang Ama, may kapayapaan. Nawa po tayong mga anak ng Diyos tulad ng ating Panginoong Yesus ay ipagkatiwala po rin natin sa Kanyang mga kamay ang lahat po ng mga bagay na nararanasan po natin sa kabila ng mga kapagsubukan, ng mga suliranin, ng mga iba't ibang kahirapan ay ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Makapangyarihan po ang kamay ng Diyos. Walang baterya. Palit. Naubos yung baterya. Ganyan po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Ang mga ibinigay sa akin ng Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ito po yung pangalawang aral. Lahat po dapat ipagkatiwala po natin sa kamay ng Diyos. Ang ikatlong aral na makikita po natin sa huling salita ng ating Panginoon ay ang salitang ipinagkakatiwala. Ang salitang ipinagkakatiwala sa iba po sabi, surrender o pagsuko. Natatandaan po natin yung manalangin ng ating Panginoong Yesus, Panginoong Yesus doon po sa hardin ng Gethsemane sa Mateo 26:39. Ganito po ang sinasabi, Ama ko, kung maaari po, inayo ninyo sa akin ang upang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ipinagkakatiwala po ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng bagay sa kalooban ng Ama. Bagamat meron po siyang sariling kalooban, ang nais niya ay hindi po iyon ang kanyang ipinipili. Marami po sa atin namimili po tayo ng mga bahagi ng buhay po natin na gusto lamang po natin ipagkatiwala sa Diyos. Parang sinasabi po natin sa Diyos, Lord, itong bahagi ng buhay ko na ito, pwede ko pong isuko sa inyo. Pero dito po sa gabing ito, hindi ko pa po itong maisusuko po sa inyo. Hindi po na ganoon ang nais po ng ating Panginoon. Ang nais po niya, isuko po, ipagkatiwala po natin ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Bakit gusto ng Diyos na ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng bagay? Dahil alam po ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Alam po niya kung ano ang pinakamabuti sa Kanyang pong mga anak. Kabisado po natin yung talatang Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam po ng Diyos kung ano ang pinakamabuti sa kanyang mga anak. Marapat lamang po natin ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bahagi ng buhay po natin. At yung pong muli, ang ika-4 na aral na makikita po natin doon po sa talata, Ama, sa iyong kamay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yung pong katiyakan ng kaligtasan. Bagamat nalalaman ng Panginoong Yesus na mamamatay siya sa katawang laman, subalit nalalaman din niya na ang kanyang espiritu ay patuloy na mabubuhay sa piling ng Ama. Ito po ay katiyakan ng bawat isa sa mga sumasampalataya po sa Kanya na sariling Panginoon na tagapagligtas na anumang oras bawian tayo ng buhay, anumang oras bawian ng buhay, mahal natin
Panginoong Yesus, nakatitiyak po tayo, ang Espiritu po natin ay tunay nga pong ligtas sa kamay ng ating Panginoong Diyos. At kung paano pong binuhay ng Diyos ang ating Panginoong Yesus, makakaranas din po tayo ng muling pagkabuhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 6:14, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon pong araw po ito, meron po tayong isang kapatid na kinuha na po ng Panginoon, ang kapatid na Jaime Suba. Subalit alam po natin, nakatitiyak po tayo, kagaya ng pinag-aaralan po natin, ang kanyang pong Espiritu ay nasa piling na po ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po.